Hello mga Marcies! Merry Christmas! Share ko lang din po sa inyo itong ginawa ko noong December 22. Bali pinagawa to sa akin ng kapatid ko si Lani sa Christmas party ng asawa niya. Itong dalawang pinakamabenta sa akin na Vietnamese mango spring roll at yung kasaba cake. Sa tuwing yan yung ino-order sa akin, una ko laging ginagawa dyan ay yung sauce para hindi ko makalimutan. Sa peanut sauce ng mango spring roll, nagawa lang ako dito ng 4 na kutsara ng peanut butter, 1/4 cup ng tubig, pero pag malapot pa, pwede nyo pandagdagan ng paunti-unti para makuha nyo yung tamang labnaw lang nung sauce. Naglagay lang din ako dito ng 2 pirasong kalamansi, 2 kutsarang toyo, pero mas maganda sana mga Marcies kung meron tayong hoisin sauce. At 2 pirasong butil ng bawang na hiniwa ko lang ng pinong-pino. Haluin lang natin ng mabuti para ma-mix natin lahat yung nilagay natin kanina, then isasalin ko na yan dun sa lalagyanan ko ng sauce ng peanut. Next ko naman ginawa dyan ay yung white sauce ng mango spring roll. Maglagay lang tayo ng 1/2 cup ng mayonnaise. Kahit anong brand ng mayonnaise ay pwede. Sa pag-add ko naman dyan ng water ay tansya meters lang yung gamit ko base sa gusto ko na lapot. Lagyan lang din natin yan ulit ng 2 butil ng bawang. Hiwain lang din natin ng pinong-pino. At kagaya lang din sa peanut sauce kanina, maglagay lang din tayo dito ng 2 piraso ng kalamansi at pigain na natin dun sa ginagawa nating sauce. Haluin natin ng mabuti para mamix natin yung mga nilagay natin at maglagay lang ulit tayo dito ng 1 kutsara ng sesame oil. At kung sa peanut sauce kanina ay naglagay tayo ng 2 kutsarang toyo, dito naman sa white sauce ay maglalagay ako ng 1 teaspoon ng iodized salt. Haluin natin ng haluin at isalin na rin natin sa lalagyanan. Kaya sa mga nagtatanong po sa akin kung paano ko daw po ginagawa yung peanut sauce at white sauce ng aking mango Vietnamese spring roll, eto na po yun mga Marcies. Dahil sa tuwing nag-order po sila sa akin, isa lang po yung palagi nilang sinasabi, sobrang nakakabitin daw yung ginagawa kong sauce. Next naman natin gagawin dyan ay yung pagbabalot ko ng mango spring roll. Una, basahin lang natin yung rice paper pero wag natin masyadong ibababad mga Marcies. Yung mabasa lang siya ay okay na. Dahil napakadali talagang lumambot ng rice paper at mabilis siyang kumulubot. Lagyan lang natin ng 1 pirasong manggang hinog, 2 piraso ng crab sticks, 3 piraso ng pipino at ng carrots. Bali sa pagbabalot ko naman ito mga Marcies, depende naman sa gusto ng customer. Pag gusto niya yung medyo maliliit, gawa kayo ng mahaba, then hiwain nyo sa 4. Pero itong pinagawa ng kapatid ko ay gusto niya 3 hati lang yung gagawin para medyo malaki pa rin siya pag nilagay natin sa tray mamaya. Last week pa nga lang talaga mga Marcies ng November ay puro ganito na rin halos lahat ng order sa akin. Halos lahat yata ng mga nag-order sa akin ng mga nakabilao ay meron din ganitong order. Kaya nga dahil nung nagsunod-sunod yung order, ako na yata yung nakaubos dun sa Walter Mart Makati nung rice paper. Kaya nga sabi ko sa kapatid ko, kung hindi ako makakabili ng rice paper, ay hindi ko magagawa yung pinapagawa niya na ganitong mango Vietnamese spring roll. Kaya naman talaga nagpahanap pa ako sa aking bossing ng mabibilihan ng rice paper sa ibang grocery store at doon pa siya nakakita sa may Walter Mart Makapagal sa may malapit sa MOA. Kaya nga sabi ko ay dalawahin niya na yung bili para kung sakaling may mag-order ay meron pa akong stocks ng rice paper. Ang laman yata ng isang balot ng rice paper ay 20 pieces lang at nung dinivide ko yon dito sa paggagawa ko, kada 1 piraso ay pumapatak na 6 pesos ang isang rice paper bawat piraso. Kahit nga nung Christmas party ako sa personal collection, ito rin yung shinare ko at pati nung nag-Christmas party kami sa Team RH ay ito din yung shinare ko. Kahit pa nga nung nag-Christmas party kami dito ng aking mga kumares at kumpadres ay ito rin yung shinare ko dahil masarap naman po talaga. Sa mga manonood dyan, sasabihin yan, syempre gawa mo yan eh. Pero wala po talagang halong charger mga Marcies. Try nyo na rin po itong gawin para sa darating yung medianoche sa New Year. Dahil hindi siya ganun katrabahong gawin at hindi ako napagod kakahalo ng mga niluluto ko kagaya ng biko at ng mga palabok. At bukod pa doon ay talaga namang masustansya pa to dahil bukod sa gulay ay meron din siyang prutas na mangga. Tapos sasamahan pa natin ng special sauce na ginawa ko kanina. Naku po! Kahit yata yung mga hindi kumakain ng gulay ay pag natikman to talaga namang mapapakain mo sila. At yan na nga po, nagawa ko na siya lahat. Then hahatiin lang natin yan sa 3 tapos i-assemble lang natin dito sa aluminum tray. At hinatid ko na nga yan dun sa bahay ng kapatid ko para madala na nila sa Christmas party ng asawa niya.
Dahil ako naman dyan ay may aatinan din ako na Christmas party. Bali yung mga nag-recruit ng November at December ay may pa-Christmas party din si Personal Collection. At yung nakikita nyo na nakabalot ng cellophane ay yan yung exchange gift namin. At yung team nga ng exchange gift namin ay kahit na anong klase ng gulay. At ayan na po mga Marcies, ready na po yung isa-share ng bayaw ko dun sa Christmas party nila sa office na kasaba cake at mango Vietnamese spring roll.